Ang buhay ay isang walang katapusang paglalakbay, puno ng iba't ibang landas na pinipili natin araw-araw. Bawat isa sa atin ay may sariling kwento, isang kasaysayan ng mga pangarap, pagsubok, tagumpay at pagkabigo. Edukasyon, ang tanging susi na magdurugtong sa atin at sa ating mga pangarap. Ngunit paano kung ang mismong pag-asa sa pagkamit ng pagkatuto ay imposible at mahirap? Hihinto ka na lang ba sa iyong pangarap? Ang San Pascual Senior High School 1 ay naniniwala na ang bawat bata ay may karapatang makapag-aral, anuman ang kanilang mga estado sa buhay. Noong ako ay dumating sa paaralang ito, ang aking napansin ay ang dami ng bilang ng mga mag-aaral na tumitigil sa pag-aaral dahil sa iba't ibang kadahilanan. Ito ang naging dahilan kung bakit tayo ay nagpursigi na mabigyan tayo ng permit para makapag-offer tayo ng ADM sa ating paaralan. Sa awa ng Diyos at sa tulong ng mga guro na siyang gumagabay sa mga mag-aaral under ADM, ay napagtagumpayan natin ang programang ito. Bagamat nitong nakaraang taon, hindi lahat ng mga batang nag-enroll sa ADM ay nakapagtapos sa kanilang pag-aaral. Marami din naman ang nakatapos. Ako bilang punong guro ng paaralang ito ay lubos na nagagalak sapagkat nakita natin ang bunga ng ating pagpupursigi upang tulungan ang mga batang ito. Ang mga nakatapos ng pag-aaral ay merong nakahanap ng maayos na trabaho, meron namang nagpapatuloy sa kolehiyo, at ay yung mga mag-aaral in conflict with the law ay nabigyan natin ng pag-asa na sa kabila ng mga hinarap nila sa buhay sa murang edad nila, ay natulungan natin sila na mabigyan sila ng pagkakataon upang mas maging maganda ang kanilang kinabukasan. So ang San Pascual Senior High School 1 ay patuloy na magsisikap upang matulungan hindi lamang ang mga kabataan na naririto sa loob ng paaralan, kung hindi ang mga batang nagnanais na makatapos ng pag-aaral kahit wala sila sa paaralan, dahil sa iba't ibang mga suliranin na meron sila sa buhay. Kami, ang mga guro, ang lahat ng staff ng Senior High School 1 ay mananatiling kaagapay ng bawat bata na nais magpatuloy ng pag-aaral sa pamamagitan ng ADM or Alternative Delivery Mode of Learning. Alternative Delivery Mode o ADM, isang programang magbibigay daan sa mga mag-aaral upang ipagpatuloy at yakapin muli ang kanilang naudlot na mga adhikain, anuman ang mga kinakaharap nilang sitwasyon o kalagayan sa buhay. Bilang isang institusyon na tumatalima sa mantra ng Division of Batangas, positibo, inklusibo at determinado, ang San Pascual Senior High School 1 ay tumutulong at kumukupkop sa ating mga mag-aaral na nasa ilalim ng disadvantaged situation. Ang mga mag-aaral na ito ay dumudulog sa ating tanggapan, sa guidance office at sa tanggapan ng ADM coordinator upang hilingin na sila ay mapabilang sa ating ADM program or yung tinatawag nating Alternative Delivery Mode program or homeschooling, kung saan ang mga bata ay makakapagpatuloy ng kanilang pag-aaral kahit na sila ay nasa kanilang mga tahanan. Ang mga mag-aaral na ito ay nasasadlak sa iba't ibang mga sitwasyon katulad ng sila ay nabuntis, sila ay mayroong karamdaman na hindi nila makayang pumunta ng personal sa paaralan. Ito din ay mga batang nagtatrabaho sapagkat ang kanilang mga magulang ay mayroon ng kanilang pamilya at ang sumusuporta na lamang sa kanila ay ang kanilang mga sarili. Gayon din ang ating programang ito ay ating in-extend sa ating community sa pamamagitan ng ating partnership sa Bahay Pag-asa. Ang Bahay Pag-asa ay isang
tahanan or isang shelter para sa ating mga kabataang naligaw ng landas or yung ating tinatawag na CICL or Children in Conflict with the Law. Matapos nating makausap ang mga mag-aaral sa ilalim ng disadvantaged situation, ito ay itatala natin sa ating anecdotal form at ating isusumite sa ating punong guro. Sa approval ng ating punong guro ay ating pag-fill out ng ADM annexes forms ang ating mga mag-aaral upang masimulan na ang proseso ng kanilang pag-a-apply sa Alternative Delivery Mode Program. Matapos ng pag-fill out sa nasabing annexes form, sila ay ating hihingian ng MOVs katulad ng medical certificate kung halimbawa sila ay buntis or kung halimbawa sila ay may karamdaman, at gayon din naman ay ang certificate of employment kung halimbawang sila ay nagtatrabaho. Matapos ng nasabing proseso, magkakaroon tayo or ang paaralan ng isang oryentasyon na kinabibilangan ng mga mag-aaral na nasa ilalim ng nasabing programa, ang kanilang mga magulang, at gayon din ay ang mga guro ng Alternative Delivery Mode Program. Sa nasabing oryentasyon ay ating tatalakayin ang schedule ng kanilang pagtungo sa paaralan upang magsumite ng kanilang mga natapos na activities at kumuha muli ng panibagong modules para sa linggong iyon. Matapos ng nasabing oryentasyon, ang lahat ng annexes forms ay isusumite natin sa Division Office para sa approval ng or pag-grant sa atin ng permiso na makapag-offer ng ADM program. Gayon din, ang paaralan ay nagsasagawa ng home visitation upang malaman natin ang learning environment or learning situation ng ating mga mag-aaral sa ilalim ng programang ito upang makapagsagawa din ang paaralan ng kung ano pang tulong ang pwede nating maigawad sa mga mag-aaral na ito. At patuloy natin silang minomonitor yung kanilang progress, yung kanilang achievements sa ating mga programa. Patuloy natin yang imomonitor sa pamamagitan ng constant communication or palagi ang pakikipag-usap sa kanila at sa kanilang mga magulang. Yan. So anak Jian, kumusta naman ikaw? Ikaw nga anak ay nasa ilalim ng ating ADM program. Sa ano nga dahilan, bunso? So, ngayon anak, kung halimbawa ang San Pascual Senior High School 1 ng ating paaralan ay hindi nag-offer ng ADM, ano kaya ang iyong plano ngayon? Siguro po, titigil muna po. Titigil muna. So, ikaw ay napaka-swerte, napakapalad natin dahil ang ating paaralan ay nag-o-offer ng ganitong programa. At dahil ikaw ay napabilang anak sa programang ito, nagkaroon ka ng pagkakataon na makapag-aral sa kabila ng ating sitwasyon ngayon. So, dahil dito, ano kaya ang mensahe na gusto mong sabihin sa ating paaralan? Salamat po. ADM po. Tapos, Dahil ikaw ay nabigyan ng pribilehiyo, hindi kasi lahat ng ating mga bata ay nabibigyan ng ganitong pribilehiyo. So, ikaw ay thankful, ikaw ay nagpapasalamat sa paaralan. At huwag natin sasayangin ang pagkakataon na naibigay sa atin. okay. Hello, anak. Kamusta? Mabuti naman po ako. Saan ka ngayon, anak, pumapasok? Nag-aaral po ako ngayon sa University of Batangas. Anong kurso iyong kinukuha? Ang kurso ko pong kinukuha ay Bachelor of Science in Information Technology. Information Technology. Ngayon, anak, ating balikan lang na kaunti yung iyong experience as an EDM student ng ating paaralan. Anak, pwede bang mag-share ka ng ilang iyong mga experiences? Bilang produkto po ng ADM ay kahit po na nasa sitwasyon po ako na hindi ko ginusto, ay naipagpatuloy ko po ang aking pag-aaral. At natulungan po ako nito na hindi tumigil at i-pursue ang pangarap ko sa buhay na makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng
ng kaalaman na kahit na wala ako sa paaralan ay naipagpapatuloy ko pa din. Malaki po ang naitulong sa akin ng ADM dahil po sa edad ko po ngayon ay hindi ko po naitigil ang aking pag-aaral at naipagpatuloy ko po ito kahit na nasa mahirap na sitwasyon po ako. Ang masasabi ko po sa paaralan ng San Pascual ay maraming salamat po dahil meron po kayong ADM na nakakatulong sa mga estudyante o sa kabataan na kagaya ko na walang kakayahan na pumunta sa paaralan o nasa sitwasyon na hindi kayang pagsabayin ang pagpunta sa paaralan at ang sariling buhay. Ang mensahe ko naman po para sa ibang paaralan ay sana po magkaroon din po kayo ng programa ng ADM para po mas madami pang kabataan ang inyong matulungan at mas marami pong kabataan ang mahikayat na mag-aral. Salamat po. Thank you so much, anak. Thank you po. Ating balikan yung iyong experiences, yung iyong karanasan habang ikaw ay nasa ilalim ng ADM program. So, maaari mo bang isalaysay? Ikaw ba ay naging thankful, grateful na ikaw ay napunta sa ilalim ng ADM program? Thankful naman po kasi po malaking tulong po sa akin na nakatapos po ako. Ang dahilan nga kung bakit ikaw ay napa-enroll natin sa ADM ay? Dahil po ako po ay nagka-baby. Yan. So, ano naman ang gusto mong mensahe, anak, sa ating paaralan sa San Pascual Senior High School 1? Nagpapasalamat po ako dahil yun nga po may program po ng ADM. Malaking tulong po yun sa amin para po nakagraduate na po kami ng senior high school. Malaking tulong po yung diploma. Gawa po makakapagtrabaho po ako sa mga kampanya na yun nga po kailangan po ay diploma. Mag-try din po ng ADM dahil malaking bagay din po yun na makakatulong po sa kanila. Huwag pong mawala ng pag-asa na hindi makakatapos dahil nga po may program na ADM. Gusto ko pong magkaroon din sa ibang school ng katulad po ng sa senior high school po ng San Antonio. Gawa po, makakatulong po ito sa mga katulad kong may gantong sitwasyon. Malaking bagay po sa kanila, malaking tulong po. Mapagpalang araw po, ako po si 18 taong gulang at kasalukuyan po akong tumitigil dito sa loob ng Bahay Pag-asa sa tagal po ng 2 taon at 4 na buwan. Ng isang malaking benepisyo po ay ang may pagpatuloy ko po ang aking pag-aaral sa kahit na ganitong paraan. Mensahe ko po sa San Pascual Senior High School 1, unang-una po malaki po ang pasasalamat ko dahil marami po kayong kabataan na natulungan katulad ko po. Napakalaking karangalan po sa amin na mapaunlakan niyo po kami na may pagpatuloy yung ganitong mga pangarap po namin, katulad ko po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Miss Aileen Lunar Aranyo at ako po ang Center Head ng Bahay Pag-asa ng Batangan. Ang ating pong Bahay Pag-asa ng Batangan ay naitayo noong taong 2016 sa pangunguna po ng ating minamahal na Governor Vilma Santos Recto. Ang Bahay Pag-asa ng Batangan ay kumakalinga sa ating mga kabataan na menor de edad na may suliranin sa batas. Ito po ay maraming programa na tumutugon para sa pangangailangan ng ating mga kabataan. Sa pangunguna po ng ating minamahal na Governor Hermelando A. Mandanas at ng aming Department Head, Ms. Florita Sila Chica, ang aming pong pasasalamat kay Ma'am Marcela Agdan sa San Pascual Senior High School 1. Mula po noong 2022, ay sila po ang ating naging kaagapay, ang ating naging katulong, ang kanila pong sakripisyo ay hindi matatawaran upang sa kabila po na sila po ay naririto, ay nabigyan natin sila ng pagkakataon na maibigay ang kailang karapatan sa kailang pag-aaral. Kaya mulit-muli po, nawa po ang ating San Pascual Senior High School 1 ay hindi mapagod, bagkos ay mas maging kaagapay natin na tayo ang tutulong na ang kanilang pangarap ay hindi lamang pangarap, subalit ito ay ating maisakatuparan. Okay. Hello anak, Lian. Kamusta ka na? Ito po, okay naman po. Going strong naman po ako sa work ko ngayon. Saan ka nga anak nag-work? Bali sa Alorica po. Kamusta naman ang iyong schedule doon?
To be honest po, sobrang hirap pero kinakaya naman po. Mabuti naman anak at ikaw ay natanggap sa Alorica. Ano yung naging daan nga kung bakit ikaw ay natanggap doon? First po is galing ako sa senior high. So, senior high, 11 and 12, sobrang thankful po talaga ako na nabigyan ako ng opportunity kasi po, if hindi ako nabigyan ng opportunity na yun, wala ako sa position ko ngayon. So, from 11, nung modular, and then grade 12, face-to-face, dun dumating yung mga struggle, sobrang struggle po kasi from the start na parang first sem po, sobrang okay pa naman po since working student po ako by that time. And then, nung nag-move na po tayo, doon talaga siya naging sobrang hirap kasi pero financially na lang din po. And then, binigyan niyo po ako ng offer. And then, by that time, sobrang doon na po ako sa point na nag-give up na ako. I'm picking my family na po by that time. And then, binigyan niyo ako ng offer, inausap niyo ako. Inausap ako ng mga teacher ko, advisor, telling me na maybe may chance pa, may option pa. Binigyan niyo sa akin yung option na yun, which is sobrang thankful ako. Kasi po, kung wala yung option na yun, wala talaga ako sa position ko ngayon. Hindi ako makakarating dito, hindi ako makakagraduate, hindi ko mabibigyan ng stable for now na family, yung family ko po. So, sobrang thankful ako na in-offer niyo yung ADM program po. Para po sa mga estudyante na nahihirapan ngayon, nagsastruggle po sa paying working student, sa pagiging batang ina, or sa mga iba't iba pang problema nila na kinakaharap ngayon. Guys, please, kapit lang. If mabigyan man kayo ng offer ng ADM, take it. Kasi based on my experience na rin, and ako na nagpapatunay, sobrang thankful ako na tanggap ko na tinake ko yung program na yun. Kasi sobrang ang daming opportunity, advantage talaga na tinake ko yun. So, please, if bibigyan kayo nun, don't hesitate, okay? Take it, guys. Kasi sabi ko nga, ako na nagsasabi, patunay, ADM is one of the best program. ADM will always be a better option if ganun na yung naging sitwasyon nyo. Ako po si Lilian Dolores. Nagtatrabaho po ako ngayon sa Alorica Lipa, and proud to say and proud to be graduated under the ADM program ng San Pascual Senior High School 1. Sa aking pagbabalik tanaw, sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos ng bawat yugto ng implementasyon ng ADM, palaging magkahalong lungkot at saya ang aking nararamdaman. Tunay na nakakataba ng puso ang maging bahagi ng programang ito. Bakit? Kasi dito, nakakatulong tayo sa mga mag-aaral, sa mga pamilya, na alam nating hindi basta-basta masusuklian ang mga inisyatibo na ginagawa ng paaralan. Noong nakaraan, hindi ko lubos maisip na yung isa sa mga naging benepisyaryo ng ADM ay magbabalik kasama ang kanyang ina at malugod na ibabalita sa ating paaralan yung tuwa na nararamdaman nila ng ma-hire yung kanyang anak na talaga namang nakapagdulot ng kakaibang saya sa ating paaralan. Gayun din, itong nakaraang graduation, hindi rin mawaglit sa aking isip yung saya ng pag-indak ng mga nagsipagtapos mula sa Bahay Pag-asa na habang sila ay nakikisabay sa mga kapwa nila mag-aaral na hindi naman talaga nila nakasama. Kaya naman siguro doon pa lamang na nakikita namin na sila ay nakakapagpatuloy ng panibagong buhay, nakakapag-aral, nakakapagtrabaho. Doon pa lang nakikita na namin ang return of investments ng implementasyon ng ADM sa ating paaralan. Sa kabuuan, ang Alternative Delivery Mode ay isang makabuluhang tugon sa mga hamon ng edukasyon sa makabagong panahon. Ito ay isang testamento sa kakayahan ng sistema ng edukasyon na mag-adjust at mag-transform upang patuloy na magbigay ng dekalidad na edukasyon para sa lahat ng mag-aaral sa kabila ng anumang hadlang. Higit pa rito, ang ADM ay nagpapakita ng diwa ng edukasyon bilang isang karapatan na nararapat ipagkaloob sa bawat kabataan, anuman ang kanilang pinagdadaanan.